Magandang hapon Pilipinas, Diyos marahay na hapon Camarines Sur. Welcome po sa isang oras ng hitik na hitik sa impormasyon, kaalaman at talakayan sa agrikultura. Ito po ang ating kaugnay School on the Air on Corn Production dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Siyempre, hatid po lamang sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 ng Department of Agriculture, ng Provincial Local Government Unit ng Kamsur, sa true po sa OPAG ng Kamsur at ng 16 na corn cluster ng Camarines Sur. Siyempre po ang ating mga kaugnay at ang ating mga enrollees. So konting konting kembot na lang po, tayo po ay magka-graduation na. So ilang lang po ito, ilang broadcast na lang po, ilang episode na lang po. At yun na pong hinihintay natin na ating graduation. Okay, so kumusta po dyan sa mga taga-Baaw, Bato, Bonbon, Buhi, Bula, Calabanga, Iriga City, Libmanan, Minalabak, Nabwa, Naga City, Ocampo, Pili, Siruma, Tigaon at Tinambak. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng radyo dito po sa probinsya ng Camarines Sur tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi sa DWNX FM and AM Naga. Isang oras po siya ating mga kaugnay at sinasabi ko mga po ay malapit na po tayong matapos sa ating School on the Air. Nagsimula po tayo noong nakaraang buwan ng Setyembre. At ito pong buwan na to, sa ngayong Oktubre, tayo po ay matatapos na po. Okay? So, konti na lang po ang ating natitirang mga topics na i-discuss. And of course, tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. So, tuloy-tuloy po ang ating talakayan sa ating corn production. At ngayon naman pong araw, ang pag-uusapan po natin ay tungkol naman sa corn mechanization. Okay? So ang dami na po nating napag-aralan at ngayon po ito yung mga part po din ng ating pinag-uusapan itong mechanization. At ano po ba itong sinasabing corn mechanization? Ano bang ibig sabihin at ano po ang inaano sa atin? Ano po ang ini-expect dito sa na pag tayo ay nag-mechanize na sa ating pagtatanim, sa ating ating pag-ani ng ating mga hanggang sa post-production ito Okay? So, makakasama po natin ngayon para bigyan tayo ng mga impormasyon tungkol dito po sa topic nating corn mechanization. Siyempre, ang corn specialist po ng aming opisina at siyempre ang ating kasama ko po ito dito kasi siya yung focal ng corn program dito sa ATI po. Siyempre, makakasama po natin si Sir Edgardo Nax Nacario. So, sir, agriculturist po ito. Sir, good afternoon po. Magandang hapon, Brother Mike. Sa ating 16 na corn cluster municipalities na mga participants sa SOA. Kumusta po kayo? At naasahan ko pong nandiyan kayo sa inyong mga katabi ng radyo at ng inyong kung gumagamit ng computer ay naka-internet. Okay. Sa YouTube. Syempre pala batiin natin ang ating mga mga SOA corn coordinator po, sir. Yung ating mga magigiting na mga agricultural technician na assign po sa corn or mga focal ng corn Municipal corn coordinators ng mga kanilang mga munisipyo. So, kumusta po kayo? And alam ko po na medyo busy itong mga ito. Siyempre, hindi natin ang panahon. Di ba, sir? So, medyo, buti na lang, baka yung iba ay tapos pa lang sir,
ani. Oo. Oh, medyo Kasi mahirap yan yun. ngayon, Oo. October eh. Okay. So talagang maganda naman kasi ngayong panahon din ay pumapasok na ang mga bagyo sa atin, sir. So, yan. Sige, sir. Ang pag-uusapan natin ngayon, sir, ay ang ating corn mechanization. Ano po ba, sir, yung mechanization na ito na tinatawag? Siyempre, ito kasi sa land prep pa lang, di ba, sir? Sa land prep pa lang ay ini-encourage na natin na gumamit ng mga ekipahe, di ba? Para sa kanilang ma-mechanize na rin yung kanilang production. So, ito po ay simula sa land prep, ano, sir? Land Hanggang preparation, hanggang post-harvest. milling Okay. ng mais. Okay, sige, sir. Okay, magandang hapon. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa corn mechanization. Simula pa lang sa land preparation hanggang sa pagtanim, sa harvesting, sa pag-ani, pag-shelling or kung sa palay ay yung basta shelling. Shelling. Yung pag-alis Alis ng ng mga, kernel tama. sa kanyang cob. Then, drying. After shelling is drying. Then, siyempre, pag dry na, sunod na yun sa komprada. Pero ang iba ay, lalo na yung mga gumagamit ng nagtatanim ng puting mais ay para sa milling at ginagawang bigas na pagkain, lalo sa mga puting mais. Okay, ang una nating itatalakayin ay tungkol sa Philmec pneumatic corn planter. Unang-una gusto kong ipaliwanag ko ano ang Philmec. Ito po ay yung isang agency ng Department of Agriculture na sila ang nag-iimbento ng mga makina para sa ginagamit sa kahit na hindi sa mais, sa palay o sa ano paman, simula sa land preparation hanggang sa, sabi ko na nga, milling. At doon din ang ngayon, lalo na ngayon, na kanilang programa na maging mechanized ang pagtatanim ng mais para naman may kompetensya tayo at maganda ang ani. Resulta may kalidad o high quality corn na ma-harvest natin. Kasi mamaya may isasabi ko sa inyo na ang Pilipinas pa ang pinakauli sa Southeast Asia or sa Asia na kulang ang ginagamit na makina para sa pagtanim ng mais. Okay, ang una nating tatalakayin ay tungkol sa Philmec pneumatic corn planter. Okay, bago pala ang planting, sa land preparation muna tayo. Siyempre, ina-encourage na, lalo na ngayon, na gumagamit na tayo. Karamihan sa ating nagtatanim ng mais ay gumagamit na ng 4-wheel drive tractor para sa land preparation. Siyempre, minatapik na rin natin yung sa land preparation, kung anong yung mga nandoon. And ito naman ang tatalakayin tungkol lang naman sa pagtanim na sa gamit ang pneumatic corn planter. Sabi diyan, ang Pilipinas has one of the lowest mechanization rate among ASEAN countries. Kasi sinabi ko na nga kanina na tayo ang pinaka-mababa na gumagamit ng mechanized farming. At ito ay dapat maresolba ng ating gobyerno. Kaya ngayon ang Department of Agriculture ay nag-distribute na rin ng mga makinarya para sa pagtanim ng mais. Sabi nga dyan, ang corn planting, ginagamit ang seeds ay yan ang pinaka-mahirap saka pinaka-magastos na operasyon sa corn production. Kasi unang-una, hindi dapat masayang ang seeds kasi ngayon ang karamihan ng seeds mahal. Ang para sa isang hektara ay almost 9,000 o 10,000 plus na ang isang para sa isang hektaryang seeds. Kaya dapat mailagay ito sa tama at walang masayang o lahat dapat mga 99% na ang germination. Okay? Next. Karamihan sa ating mga magtatanim ay yun pa rin, manual pa rin ang ginagamit. So medyo ang manual na pagtatanim, manual planting ay medyo yung sinasabi mo sir na sa isang hektarya, medyo una dyan is yung sa oras. Oras, diba? Maki-oras siya. Pangalawa, maki-labor. Maraming kailangan mong tao para mataniman ang isang hektarya, di ba? At pangatlo dyan,
yung seeds na binili natin na medyo may kamahalan, di ba? Ay marami din ang posibilidad na masayang. Sayang kasi kung minsan hindi tutubo kasi kung minsan malalim, ang pagkatanim may bababaw. So hindi Tapos, even yung hindi parehas. land prep. And kung minsan naman yung tinatabon na lupa ay hindi Pulverize, oo. at na tatabunan yung mais na hirapan siyang lumabas kaya siya nahuli. So ibig sabihin, huli na siyang lalabas. okay. So ibig sabihin, sir, itong pag nagme-mechanize tayo, yung tatlong yun ay marami pang rason eh. Pero major reasons dun sa mga yung sa tatlong yun ay masasagutan natin to. Lalo-lalo na, halimbawa, pag sinabing yung sa labor, di ba? Ito, pag nag-mechanize tayo, ang kailangan mo lang dito ay dalawa lang. Dalawa lang. Si operator, tapos yung, sige, palitan. Pangalawa, yung sa oras. Mas marami ang kayang gawin, di ba? Maitatanim natin pag mechanize na. Unang-una, hindi tayo problema sa pag kung kahit 1 hektarya pa o 2 hektarya. Yung sa manual labor, ang 1 hektarya ay pwedeng tapusin ng 2 araw, di ba? Ang isang araw ba ay kulang? Sa manual? So, sobra. Ang kailangan na magtatanim na tao sa 1 hektarya, kailangan mo more than 10 na tao sa 1 hektarya maghapon. Maghapon yun. Maghapon. Ibig sabihin, kung ang tao mo ay kulang, ay 5 lang, abutin ng ilang araw. Lalo na ngayon na wala na tayong labor sa farm na nakukuha kasi Correct. mga driver na ng habal-habal. So, ibig sabihin, dito, pag nag-mechanize tayo, 2 lang na tao kailangan. At yung 2 taong yun, ay ilang hektarya pa ang pwedeng mataniman sa isang araw. Makikita natin dyan kung ilan ang capacity talaga na mataniman ng isang pneumatic corn planter. Ang lang po dito ay grabe yung potential na mga advantages natin kumpara sa ating manual planting. Okay. Yun ang mga potensyal na mga bintahe. Yung sinabi na nga natin, facilitated planting time, number of drop animals, ngayon ay nagkukulang na. Lalo na yung mga, at sa atin dito sa Camarines Sur is kalabaw ang gamit. Sa mga pagtanim. Hindi naman ginagamit yung sa animals, pero kailangan din yun para maglinya. Then effective farming operations, lower production cost and higher productivity. Yun ang pinakamaganda dyan. Lower production cost. It lowers our production cost and higher the productivity. Yan ang pinakauna doon na kinukonsidera po natin. Then, mayroon pa rin ang pinakamaganda sa comparison natin sa manual planting sa mechanical planting. Kasi bago tayo magtanim, kailangan natin mag-apply doon sa mga nag-lecture, pag-apply ng basal basal application ng fertilizer. Pero pag nag-apply ka ng manual, kahit saan nakalagay yung fertilizer, may possibility na makontak siya ng seeds. At ang seeds ay late na makontak. pag may contact siya, mainit yan, kuminsan talagang bubulok ang seeds, kaya hindi na siya tutubo. Pero kung mechanical planting, una muna ang fertilizer na mailalagay, then dadaanan pa ng isang parang nandoon na rin sa planter na yon, tatabunan yung fertilizer, then papatak na yung seeds na isa-isa lang. Tapos tatabunan na uli ng lupa. Yun ang pneumatic. Okay. So ibig sabihin sir, tama yung positioning ng ating seeds. Placement. Alam natin na pag tumubo yung seeds natin, yung ugat ipababa siyempre yun eh. So talagang didiretso siya doon mismo sa by fertilizer. Then, may dalawa tayong types ng pneumatic corn planter. Yung isa, yung pneumatic metering. May blower siya, kaya hangin na lang ang nagpo-push ng seeds sa kanang fertilizer papuntang lupa. Ay, sabay yun, sir? Sabay na yan. Sabay sila. Nauna muna yung fertilizer, then lupa. Hangin ang nagkukan sa kanya. Tutulak. Okay. Then yung isa, pneumatic metering yung isa, ang ikalawa naman ay mechanical metering. Mas mura siya, pero kailangan ng seeds na ilalagay mo doon sa pantanim ay uniform. Uniform sizes. At
kasi pag hindi uniform, hindi siya papasok dun sa butas na nabdi-distribute sa lupa. So may May posibilidad blanco. na magkaroon ng blanco doon sa ano mo. Karamihan ngayon ay hybrid seeds ang ginagamit. Ang hybrid seeds ay hindi uniform. Pero yung OPB, kasi napipili natin dahil nasisilyo ng bayhan. Manual. Pare-parehas ang kanyang sizes, kaya mas maganda sa kanya yung mechanical metering kasi mas mura din siya. Sa OPB. OPB. Okay. Then, hindi sa atin dapat may rekomenda yung mga bigger machineries na para sa dito, lalo na sa Camarines. So, kasi ang bawat farmer naman ay less than 2 hectares lang naman ang kanyang tinataniman, sinasaka. Kaya hindi yung mga malalaking traktura So ibig sabihin yung malalaki sir ay para sa mga sinda naman yun. Mga 5 to 10 hectares. 5 to 10 hectares. Sinasaka. Kaya lalo na yung mga imported corn machinery. Kaya na Medyo mas mahal. oo. Okay? Nakuha na natin yan. So, local hybrid seeds they are not uniform in size, resulting to increase it. Hindi pwede sa hybrid seeds. Tapos yung isang may author ng nagrekomenda sa farm mechanization, yun na, sinabi na natin na kailangan yung para sa maliit na area lang, mas maliit lang na machine ang gamitin, hindi yung malalaki. Kasi ang Philmec naman ay nag-design sila ng mga machines na mas maliit lang na tamang-tama lang sa ating mga farmer dito. Yung abot kamay lang din ang presyo. Ang abot talagang mabibili lang. Meron tayong mga malalaking machine na ginagamit. Yung sa Isabela, sa Corn World, talagang mga lalaking machine doon. Pero 100 hectares naman yun sa kanilang. Okay. Ayan, ang Philmec corn planter. Kuhan ko na yan, maliit lang na makinarya ang ginagamit niya. 5 to 1 machine. It can be plant 5 in 1. 5 in 1 machine. So itong isang itong Philmec corn planter na tinatawag po ay may limang may limang tawag ito. Isang machine siya pero 5 yung kaya niyang i-perform na pwedeng gawin. Okay. Ano pa sir? Ano yung 5 yun? Mag-fertilize, magparo. Yung magparo, yung maglinya. Mag-fertilize, mag-inoculate ng seeds. And yun na yan. Tapos may kumpas yan. Mas maliit siyang traktura kaya mura lang siya. Dalawang linya lang talaga ang kayang taniman. Ang iba naman kasing planter is maraming linya kaya yung malalaki. Okay. So ito yung PMS na to, yung pneumatic metering system na sinasabi ay nakaka-accommodate itong Philmec corn planter po ng di ba kanina sinabi natin na isang size lang yung isa pero ito po ay any size of the corn seeds. Any size. Okay. Tapos ito ay pwedeng ipahila or can be mounted to 28 to 35 horsepower lang na traktura. Yung mali. Kaya pala, hanggang doon sa hindi naman yung four-wheel drive, malaking ng So malaki talaga to. Maliliit lang talaga. Okay, mayroon siyang panlinya. Yan, 5 in 1 yung sabi. And ang mga materials na ginagamit dito, locally available lang. Dito lang ginagawa. So made in the Philippines to sir? Made in the Philippines. Okay. Kasi Philmec ang nag-design. Philmec corn planter. Baka yung iba po natin tagapakinig, lalo na siguro yung ating mga enrollees na meron dyan 5 hanggang 10 hektaryang sinasaka na maisan. Diba? So, pwede nyo pong i-consider to. Actually, meron tayo dyan ngayon sa Department of Agriculture ay naka-display na dyan at ginagamit na rin for parang demo. Demo lang. Demo. Pwede rin kayong humiram doon, makipag-coordinate lang sa RAIG para So pero sir, available na ito ngayon sa mga available. bibilin. May idea ka sir kung magkano? Wala pa akong idea pero Ang bibilin lang natin sa Philmec sir ay yung hinihila lang. Oo, hinihila lang talaga. Ay yung tractor kasi pwede naman pwede tayong may nagtitindan niyan may ibang brand
or iba't ibang size ng traktor. Oh, yan lang nila. 25 to 35 na Horsepower. horsepower. Marami po niya na mabibili. So ito lang po yung Filmec corn planter po ay yun lang hihilahin Oo. ang bibili natin dyan. Okay? Yan. Yun yung specification po. Okay. Metering system, pneumatic, row spacing is 65 to 75 centimeters, yung mga pagitan ng isang linya. Mm. Then, pwedeng adjusted, na-adjust niya yan. Simula 65 hanggang 75. Okay. Ang kuha naman yung distansya kada tanim or hill spacing is 15 to 30 centimeters. Ang rekomendado naman natin is 25. Kaya pwedeng paliitin o paiksiin ang distansya. Then ang kanyang gusto mong mas malalim kasi kung maganda naman ang lupa, mas maganda yung malalim-lalim. Na-adjust din ang lalim ng tanim. Then yung fertilizer application rate, 3 to 8 bags, na-adjust din yun. Ang kaya niya. Na-adjust din yun. Per hectare ano sir? Fuel consumption, nasa traktora na yun. Yung sabi ko ng horsepower na nagamit. Yang sabi nga kanina, labor requirement is 2 persons lang. Kailangan dalawa. Ang cost niya, excluding tractor pala. Itong kanina. Okay. So yung costing po noon, yung hinihila lang na yon 350,000. ay 350,000. Okay. Yung tractor ay hindi po kasama yung tractor yung hinihila lang. Kasi yung tractor lampas ng 350 yan sigurado. Yun na yun. Kasi ay yung malaki. Yung maliit, itong maliit ba lang, siya? mga kwan lang yun. Half million lang. Million. Half million, okay. Okay? Tapos na po tayo sa planting o pneumatic corn planter. Then, ang susunod natin, siyempre, mechanized naman, doon tayo sa harvesting kasi doon sa kasali na yung fertilization. Hindi lang kasali yung sa side dressing kasi mahirap ng padaanan ng traktor pag magtaas ng mais. Okay. So manual talaga sa dressing na sa Manual nangyayari. So ito sir, ito yung pinapakita yung mga yung assembly, hindi na natin i-kuha na natin yun. Para sa design na naman yan. design na yan, mahirap na yan eh. Kuha na natin sa yung sunod, yung sa So, corn harvester. ang sunod po natin na i-discuss po natin ay And then more yung corn mechanization pa rin. Yung corn harvesting. corn harvester na. Okay. So, paano muna to sir? Di ba? Planted are using the Filmec corn planter. Yan ang dinadaanan niya. Dinaanan niya. Nakatanim na yan. Kasi nung mag-training din ako pala ng pneumatic corn planter sa Lipa, pinagamit kami, isa-isa kaming pinatanim ng pneumatic corn planter. So 30 days after planting using the Filmec corn planter, makikita po talaga natin ng resulta. Yung po nga nakikinig po, ay mabuti yung mga nanonood, pero po yung mga kaugnay natin dyan na nakikinig po sa radyo, meron kasi dito naka-flash screen na ano ko na lang po sa inyo imagine nyo na lang po, i-describe ko, imagine nyo na lang po. So after 30 days, after nung pag-plant, gamit yung Filmec corn planter, makikita nyo yung tubo talaga po ay pantay-pantay. Yung laki niya, o ibig sabihin sa isang linyang yon, talagang makikita mo yung pagtaas, yung taas ng mga corn ay sabay-sabay. Yun po ang medyo advantage, di ba, sinabi natin na pag gumamit tayo nitong planter nito, itong Filmec corn planter, ay makakasiguro tayo na ang pagtubo ng seeds na tinanim natin ay pantay-pantay. Dahil po ay merong siyang proseso. So yung lalim ay nasiset natin kung anong lalim. Pare-parehas ang lalim niyan sigurado. Kung in-adjust mo sa ganitong lalim, pag binungkal yun ng planter, di ba? Nung may maro, yung muna, parehas lang ang lalim noon. Nung machine, di ba? Pag binungkal yun, pag inano niya, yung rataho ba na yun? yung pag ano niya pa lang, pag bungkal niya pa lang, talagang pantay na siya. Okay, hindi wala siyang part na malalim, walang part na mababaw. Pero mas kwan yun na maganda yung pagka-land preparation niya. Siyempre, natural yun eh. Sinasabi nga natin nung pag-discuss po natin ng sa land preparation, isa sa mga pinakamahalaga na dapat natin ginagawa kung tayo po ay mag-venture dito po sa
corn production, tama sir? Or yung sa alam niyo ng ating mga mga kaugnay. Nasa exam mo yan Nasa exam natin yan. Slip mo. Oo, yun yung pinakamahalaga doon na dapat ma-land prep natin. Kasi pag hindi po natin na land prep na maayos, doon po babawi din yun sa ating kung anong mangyayari doon, anong resulta doon, hindi natin masasabing 100% ay maganda yung tubo noon. Okay? Sige na, next na sa So, yan. harvester na. So, operating procedure sir, bigyan lang natin sila lang medyo paano ba yung lalo na yung ibang hindi pa nakakakita or di pa nakagamit. Paano ba ino-operate yung Number one, planter na yon? Attach the hitch to the planter to the standard 3-point hitch of the tractor. Okay. Yung nasa ulian ng traktor. Tama, meron dong kinakabit. Yun yung binili Nakamatch natin na eh. yun, standard na yun. Okay. Nakamatch na yun. So, you have to, number 2, Set the heel and row spacing. Pwede na natin adjust yung distansya ng ating linya, yung distansya ng bawat tanim, yung lalim, saka yung fertilizer application rate kung gusto nung kaunti lang o mas malaki, saka yung lalim ng linya. Isiset na natin yon. May mga adjustment yan. So, isiset muna natin yan. Nandun yan mismo sa, yung ikakabit natin. Okay. And then, pangatlo, Number 3, place the seeds in the seed hopper. Meron yung lalagyan ng binhi, ng seeds. Dalawa yan, kasi dalawang linyang natataniman, may maximum lang na 5 kilos each. So, dalawa yun. Tag 5 kilo yung dalawang yun. Pag naubos, lalagyan mo na lang uli. Kaya makikita naman kasi ang kuwan naman doon is kung minsan nasa glass yan or plastic, kitang-kita naman kung wala na. Then, number 4, place the fertilizer in the fertilizer tank. Merong tangke naman ang fertilizer. Kasi itong yung, kung makita ninyo kanina. Ilan yun, sir? Ini-idea, sir, kung isang sako. Isang sako. Okay. And then? Start the engine. May RPM na at least 1,500 RPM. Then, i-check daw. Number 6 is check the seed metering and fertilizer discharge roller by rotating the ground wheel. Yung kasing fertilizer ko minsan nababasa siya, no? Dapat i-check lagi, i-check na talagang bumubuhos ang fertilizer, nagdidikit-dikit siya, i-rotate lang yung wheel nandoon sa baba para ma-check talaga kung nagpupan siya. Pero mas maganda talaga yung hindi bilog-bilog yung fertilizer na ilalagay mo, lalo na yung urea, complete, saka urea, nagbibilog siya. Ayan, So, number 7. kasi ito sir, mga kaugnay, ay yung pong ating Filmec planter, di ba sir? Filmec. Corn planter, ay mayroon po yung sariling makina. May sariling makina yon na kung saan, yun ang siya nagkocontrol ng lahat, yung sa fertilizer, sa seeds, etc. Tapos, siyempre, iba rin yung makina ng traktor. So, kanina, binuksan na natin yung makina ng engine. Engine po yun ng planter. 10 horsepower na gasoline engine. Naka-attach din sa inihilan. So, yun po yung una natin na in-start kanina. No? So, pag na-testing na po natin yon at na-check natin yung seed metering and fertilizer discharge ruler, sunod mo na pong gagawin ay yung start na naman natin, yung engine naman ng traktor. Para mag-siya nahihila. So, pag simula noon, pag nahila na yon, so proceed with the planting operation. Okay. So, now, yung ginagamit po natin, ito ay yung pinakamahalaga kasi minsan sasabihin nila, sira na, nasira ka agad, etc. Isang pa lang, cropping, sira na kaagad, or dalawang cropping pa lang, sira na. Diba, sir? Kasi nga po, kailangan din ng ating mga ekipahe, ng ating mga machine, ang maintenance noon. So, ito pong lagi natin na makakatandaan, yung mga basic maintenance ng ating ekipahe. So, ano po yung natin, sir? Ano yung una natin na... Huwag nating hayaan ang fertilizer na nandun katapos na pagtanim, naka-stack pa sa kanyang lalagnan na umaga pa hanggang bukas mo pag-aalisin kasi nag-absorb, sabi ko kanina, nag-absorb ng moisture, babasa siya, magiging malagkit kung gagamitin mo bukas, kinabukasan,
ay talagang mahirapan na yung lumabas ang fertilizer. Matutunaw kasi po yung fertilizer natin doon. Okay? Okay, So always laging hugasan. po natin yung tangke ng fertilizer. Di ba? Tama, sir? Okay, Kasi para maiwasan matanggal din natin yung mga yung residue. fertilizer kasi madaling nakakapag Ano usual na fertilizer sir ang ginagamit? complete kasi Iyo. basal sa basal eh. Okay, yung triple 14. 14. Okay. So alam po natin kung ano ang 'di ba ang complete. Pag yan po ay medyo nabasa, natutunaw Sticky siya, siya. and naging sticky po siya. At siguradong siya yung magpapanipis or makakasira nung tank natin. Kaya malalaman na naman natin yung butas na yung tanke ng ating fertilizer yung sa ating truck ano yun, sir? Sa ating Filmec pneumatic planter. Okay? So, sabi pa dito, sa another basic maintenance dito, sinabi na natin, wash the equipment with water. Katapos ng planting season niyan, kailangan talaga malinis na kung i-stock mo na yung Okay. gamit na yun. Tapos dapat laging malinis siya, kaya dapat tubig. Bago na naman natin ipasok Kasi hindi lang fertilizer, yung minsan may mga lupa na naka-kuan din yan, naka-stick sa equipment. Then, kung may mga damage, kailangan din i-check natin kasi dapat papalitan niya kung halimbawa naka-kuan sa matigas na bato. Okay, may natatamaan ng bato, di ba? Okay. Lalo na yung mga tubo na nilalabas ng seeds. Okay. Then, kung may mga maluwag na tornilyo, kailangan ding ipitan. So, dapat talaga po i-check natin lahat, Siyempre, lahat naman nag-maintenance, dapat i-lubricate ang lahat ng Umiikot dyan, umiikot dyan. Yung mga bearings and mga chains, di ba? Then, sa kwan na, siyempre may shade ka dapat ng So, parang may park din, hindi sir? maulanan, hindi mainitan. May parking area. Parking area. Okay. So, ano yung mga accredited manufacturer nito, sir? Ang manufacturer ng Filmec kasi ang Filmec hindi naman siya ang nagpo-produce ng mga yan. Sila lang nag-iimbento. Tapos yung prototype gumagawa sa sila mga machineries, dealer, accredited manufacturer. So, Kawayan City sa Isabela ay yung ACT. So, dito sa atin, sir, wala pa? Wala pa ditong So, ibig sabihin, kung bibili tayo, pupunta po tayo ng Isabela. pwede naman online, pwede naman tayong Order na lang, tapos papadala dito. Okay, so yan po. Kasi sa Isabela pa lang po ang accredited manufacturer. Malaking kwan yan. Kumpanya yan. Pero wala pa talaga iba, sir, na gumagawa. Wala pa dito. Dati kasi ang accredited manufacturer dito ng Filmec is yung Colby. Colby. Iba yung ngayon nag-ibang kwan ng Colby. Hindi na manufacturer sila. Okay. Sige. So, yun sir ay sa corn machinery sa planting. Planting and Fertilizer application basal. Okay. So ngayon naman po, pag-usapan naman natin yung machine naman na ginagamit natin sa pag-harvest naman ng corn. Okay. So, siguro hindi pa tayo dito sa Camarines nakakita ng corn harvester. At yung noong 2003 nagsimula ng mag-imbento. Makita nga natin na si Bampa, may nag-demon presidente noon sa Filmec na ginamit niya yung imbento ng Filmec. Pero hindi pa Filmec noon, BIPRE. Yung Filmec, pinalitan na lang ng pangalan yon. Yung from Napay to BIPRE, then Filmec. Yung BIPRE, Bureau of Post-Harvest Research and Extension. Sila na yung noong 2003 naka-imbento na siya ng corn harvester. Iyon ay mga picker lang. So sabihin, dadaanan yung linya ng mais kung harvestable na siya. Then pinipik lang niya yung corn ear, yung bunga. Then natitipon din niya pero hindi pa siya sisil, hindi katulad ditong mga na bago ngayon na tulad ng rice na nakasako na.
Parang combine harvester na. Combine. Ito, mga single picker lang ito. Noong pa kasi naman yan, hindi So, na yan available ngayon. Ang ang bago na sir, ano na, meron na. Meron ng parang combine na rin. So, Tulad ibig sabihin, ng yung sa mga rice. combine na corn harvester natin, ito yung mga sinauna. Yan, ipakita lang natin kung ano yung mga ginamit na corn harvester ng mga malalaking So, para makita din natin na area. compare natin, di ba? Tractor mounted din ito, Oo. 5 to 7 kilometers per hour ang kanyang speed na dapat. Then, nakaka-collect siya ng 150 kilograms collector capacity per hour. Per hour. Per hour. Oo. Per hour, di naman, ibig sabihin na per ano yan sir, hectare? Hindi. Hindi. Kasi yun naman yung isang ang collector capacity niya is 150 kilograms pala. Yung nakalagyan din naman per hour. Yung nakalagay niyang mga corn ear sa kanyang lalagyan is 150 kilograms. Pag napuno na yon, isasako mo na yung mga hindi pa shield na mais. So, ang weight ng pan na yon, yung machine na nakamount din sa traktor, hindi kasama yung traktor is 500 kilograms. Mabigat din mabigat. So, bakal na bakal yun. Then, nagkuhan naman yung Bipre, yung Filmic, invento rin sila ng makabago na naman kasi dumadating ang panahon laging nag-i-invento talaga. Yung trabaho nila para sa machine. Karamihan dyan mga agricultural engineers talaga ang nandyan. Tapos mechanical engineer. Single row picker din ito, 16 horsepower na gasoline engine ang ginagamit na hindi siya traktura. Nakakuan siya. Talagang Sarili na siya. Sarili na siya. na po siyang yung driver ay nasa taas na Nasa po. taas na parang hand tractor na sasakyan. So, yan nandun po yan. Kung titignan po natin, doon sa nauna, May tractor mounted yun. yun, Mounted. sa traktor. Ito po ay may sarili na siyang kumbaga doon mismo sa yung tractor niya ay ginawa na parang ganito na Yung lalagyan niya ng pipig na napik niya is 150 kilograms ulit. Parehas lang nauna. Pero ito ay medyo mabigat. Mabigat na. Unang 600 kilograms ito. Kasi kasama na yung napapatakbo sa kanya. engine, Yung gasoline engine. Yung isa naman sir ay 500 kilograms. O yung nahihila Yung na. inihila. Pero hindi pa kasama yung traktor. Hindi. Magkailang ano rin Kasi yung tractor is 1,000 na yun. So, Okay, next. ito mas maganda na ito. Maganda. Titignan natin. Then, may mga hindi na sa Filmic ito, yung CLM 350 Persan harvester, mga private na yan. Baka imported pa yan. Pero picker pa rin siya. Wala pa, hindi pa siya combine. Single row picker pa rin po. Pero 250 kilograms ang capacity ng Mas malaki na. mas malaki na, mas mabigat din. Pero hindi yata nakamount sa traktor. Independent Sarili. na ito. May sarili na. Independent. Okay. Okay, next. So, yan. Habang- Medyo malaki-laki na yun na Habang makukolekta. nag-improve din ang mga inbensyon. Okay, 250 kilograms na po ang pwede nating makolekta. Yung kanina ay 150 lang sir, ano? Okay, 250 na yun. Marami na, alas 100 kilo po ang naidagdag dito. Okay. Then, yung Bourgoin corn harvester. Tractor mounted din siya, pero dalawang linya na ang kanyang pipik. Harvest. Napipik. Then, mas mabilis na siya. ang speed niya. Siguro, hindi kasi nakalagay diyan kung ilang sa isang araw o isang oras ang kanyang kayang i-harvest. Pero nasa kuwan na siguro yan sa operator na. Dalawang linya na yung ginagamit. Then ito naman yung mayroon tayong combine harvester. Kaya nasisiro na siya at ang kwan niya is nakasako na pag na Parang yung sa rice natin siya, combine combine na, harvester. combine. Rice. Parehas na po siya. Simula po nakatayo po siya, ano niya na, alisan niya ng tawag doon sir? Nung husk. Nakalis na yung husk. Husk, tapos papasok siya doon. Tapos yung mga butil po ay tatanggalin na rin sa kanyang, ang tawag doon sir? Corn cob. Cob. So, okay. Ng ating corn. And then, pasok na siya doon, diretso na siyang Pero yung nakasako na. mga machine na yan is
imported. Imported po yan, okay? Yung machine na yan. And at the same time, medyo sobrang mahal yan. Malaki yan kasi Okay, Ang- mas malaki yan din na production nito, no, sir? isang farm to market road ay punong-puno niya. Sakop niya lahat yung mga Mm, 5 meters ang kanya. okay. At nakakita na ako niya na nag-operate sa Corn World sa Isabela. Meron sa Pilipinas ito, sir. Oo. Matagal na rin na mayroon pero imported siya. Pero dito sa atin sa Bicol, may nakarating na bang? Ay wala. Meron tayo ngayon dyan sa DA. Sa DA, okay. For ano lang, demo purposes. Demo purposes. Pero yung ibig sabihin, yung ibang mga planters po natin dito sa Kamsur, medyo yung malalaki, wala pa rin sila nito. Wala pa. Okay. So ano po yung mga recommendations natin, sir? Tulad ng naisabi na rin ng mga resource person natin, yung mga recommendation kung kailan dapat anihin. Sabi dyan is dapat anihin natin pag talagang ang mais ay nasa tamang edad na. O 105 to 110 days. So ibig sabihin, sir, lang nito kung bakit may mga rekomendasyon na ganoon. Kasi nga, tandaan po natin, may dalawang method po tayo, no? Yung manual at yung mechanical. So, pag sobrang ano pa naman ang ating or na-harvest natin ng medyo maaga doon sa dapat niyang talaan, or napasobra naman yung ating pagbilang, parehas po yun ay magkakaroon ng epekto. Yeah. Tama? Even mas grabe ang magiging epekto noon, lalong-lalo na kung ikaw ay gumagamit ng machine. Kasi kung manual ay natatansya mo pag manual Pero pag dito po, pag meron tayong mga ginagamit na mga ekipahe or machines, ay kinakailangan po talaga na yung ating aanihin ay nasa tamang maturity na. Oo. Hindi lang nung sa tamang maturity, nakikita rin na sa mga appearance ng mais. Pag ito'y makintab na, yung mga kernels niya, pag tingnan mo sa cab, makintab na siya. At saka yung kung kukuha ka ng isang botel at titingnan mo yung nakatats sa cab, maitim na siya, pwede na siyang anihin. Maitim na siya, sir. Maitim na sa tip. Hindi. Tulad natin. Pwede na anihin. Kaya ako tinignan ko na kasi mukhang sinasali na naman tayo dito, sir. Sabi naman dyan, number 2, mga Black player recommendation. na naman. Black na naman to Basta, Pag kung na-delay na yung harvesting, siyempre maulan, hindi ka makapag-harvest. Pag sobra na sa edad, at kitang-kita na yung talagang hindi pa pwedeng mga appearance event niya. na lang daw yung ears para hindi siya makasalo ng tubig. Yung bunga ng mais, pwedeng bagsak na. ibagsak niya pababa yung may buhok sa ibaba na para hindi siya makasalo ng mga tubig. Tubig. Bakit, sir, pag mabubulok. Mabubulok siya. At mayroong yung amag. Yan yung pinag-usapan na natin dito, sir, yung Aflatoxin. aflatoxin. Yan na Aflatoxin. medyo, medyo delikado sa atin. Nagpananido yan yun. Oo, na-discuss na po ito na dapat iwasan natin na magkaroon ng ganitong di ba sakit ito, sir, no? Sakit ba to? Cancer sa liver. Hindi, hindi. Sakit ng aflatoxin? Oo, ng corn, di ba? Hindi Or- naman sakit yun. Ano Pero yan? Parang peste ba? isang fungus na pumapasok sa kernel at kung hindi talaga siya masyadong dry o basak pa siya at na-imbak natin. Saka, dapat 14% moisture content siya Okay. para hindi siya Then, dapat i-practice din natin yung maintenance ng ating field. Dapat hindi madumi o hindi walang mga kung anong nakaka-interfere o Sagabal. sa harvesting. Lalong-lalo yung mataas na damo. Tamo. Pero ngayon, kahit mayroon na tayong variety ng mais na talagang pag nag-ani wala nang damo. Talaga? Roundup ready or May genetically modified. may resistant sa mga damo. May hindi sa damo. Ano? Sa spray, Sa spray, okay. sa herbicide. So ibig sabihin,
kahit bumbayin mo ng herbicide, hindi maapektuhan siya. Hindi na mamatay ang mais. Damo lang ang... Damo lang talaga. May selective na masyado. No? Then, when using mechanical equipment, sabi daw po dyan is we have to check and maintain the harvesting machine before and after their use. Okay? So, kaya nga, kanina po ay diniscuss ni Sir Nax yung papaano po natin mini-maintain yung ating... Tulad din ng planter, yung harvester dapat i-maintain din natin. Then, so, tapos na tayo doon sa harvesting, So, dito naman tayo sa mga machine or ekipahe na ginagamit naman sa shelling. Okay. Alam na natin siguro kung ano ang corn shelling. Oo. Yung pag-alis ng kernel, ang tawag doon sa grain ng mais is kernel, doon sa kanyang Cab. Sa Bicol is botol. Botol, okay. So, yan, dalawang klase yan, sir, di ba? Meron tayo dyan manual at meron din mechanical. Meron. Yung lagi natin, Na-discuss na. ang lagi nating inaano dyan ay yung manual. Pero pag sinabi, sir, manual, kamay lang. Pero pag may ginamit tayo doon na simpleng ekipahe, mechanical na yun. Okay. May Okay. machine ka na rin parang machine na... So, dati kasi ang ginagawa, may nakita ko niyan, di ba parang dati ginagawa lang ng mga nagtatanim is yung pako. Yung pako lang. Pinaano lang yung pako, tapos pinapasok nila doon para matanggal na yung mga Gargaran nyo. Ang iba naman, para kung yung manual, gagamitan ng kutsilyo, aalisan ng isang linya para mas madali yung pag... Kamay lang ang gamit mo. Kamay lang. Pero yung talagang manual, sir. Kung isang hektarya naman, kakamayan mo lang. Baka manipis ng yung thumb. Baka wala ka ng thumb. Okay. So, baka sama na yung thumb mo dun sa mga kernel na nakuha. Ito na lang natin ngayon yung mechanization din ng shelling. Nandito sa pinakauna nating slides ay makikita natin dyan parang tubo na yung sa bomba. Small sheller siya po. Mayroon din ako, may nakatago din ako galing sa filmic niya, binigay sa amin noon. Na tubo siya na linagyan ng talim. Tapos lang doon. iikutin mo lang. Iikutin mo lang yung mais doon. Yan naman ay example natin dito. Can be fabricated using local materials. Sabi ko na nga yung tubo. Siyempre, mura yun. Saka para sa small farms lang naman. Kasi kung mayroon lang gayong 140 car, pwede nang tiyagaan yan. Hindi na tayo magbabayad ng sheller. Then, mas maganda ito kaysa yung manual talagang gamit lang talaga yung kamay. Thumb, kamay. Pero ang kanyang nagagawa o nasi-shell is 15 kilograms per hour lang. 10 to 15 kilograms. No, 10 to 15. Per hour. Per hour. Ay, malamang, sir, ay medyo na to. Mas madali-dali na to kaysa Kalating araw is makakakuha ka naman ng isang sako. Mas okay na to, sir, di ba? Kaysa dun sa kamay natin na ginagamit. Okay. Next po natin. Yung mga noon pa, meron ng ginagamit na mga mechanical din na sealing. Yung parang may isang round na parang plato na may mga ngipin. Then, inilalagay doon sa ibabaw yung mais, then ikot niya. Isang mais lang ilinalagay doon sa taas, then iikotin niya na. Yun ang ginagamit niya. Okay. Small farms din ang gumagamit nito. So, bench mounted siya. Ibig sabihin, tanggasable. Lagay mo sa pan, sa upuan or sa lamesa. Pwede na rin yun. At pero mas marami itong na si Shell sa kada oras, 70 kilograms per hour. Kaya more than one sack ng mais sa isang oras. Pero it basically requires a fair level of expertise to adjust plate clearances. Kasi pag hindi mo naman talagang hindi ka expert, baka mahigpit. Masobrahan. Arena na yung lumabas. Lampas na. Diretso na milling yun, sir. Nasa shelling ka pa lang. Pero ang resulta mo ay milling na. Okay. Yan, pinapakita lang natin kung anong paano naman yung mga mekanika sa panahon. Tapos nagiging moderno na rin
simula. No? Pero yung mga napinakita sir natin, available na sa Pilipinas yun. Oo, bilang. Okay. Ang next naman po natin na pinapakita dito ay yung freestanding manual sheller. Okay. Yung hindi wala pa namang yan pwedeng hindi walang makina, pwedeng gamitin lang na Kamay lang. kamay na ibibirahan lang. Mm. Tapos pero pwede din siyang gamitan ng small motor. Pwede yung sa electric motor na maliit na. Then Capacity sa nito, ang capacity is ibig sabihin na si shell niya sa Hanggang 100 isang oras ay dalawang sako. 80 to 100 kilograms. Okay. So medyo tumataas na Tumataas sir. na. Okay, tumataas yung ating na gagawa. Okay? Pwede rin sabi diyan, pwede rin gamitan na rin ng yung pang-alis ng alikabok. May Winnowing parang winnowing fan. fan. Okay. Yan sa loob na yan ng kuwan na yan. Okay. So lalagyan mo na lang siya sir Kasi lalabas ang mais, malinis na siya, hindi na siya, wala na siya. mga puti-puti. Okay. So ito naman po ang pinapakita Yan, natin mga yung private Agricolex Agricolex. SCS2 corn sheller with high capacity. Okay? Kasi high capacity is 120 kilograms per hour. Yung pinakauli po natin is 80 to 100. Ngayon po ay dinagdagan ng 20 kilo. Yan, wala na siyang adjustment. Kahit anong size ng corn ear ay pwede niyang pwedeng ipasok doon sa embudo niya at masishell na siya. Then rubber ang gamit niya sa rollers, yung nag-aalis ng mga kernels. Then mayroon siyang elevator na mga pwedeng sa baba itinataas siya para punta sa kanyang lalagyan ng yung mais mismo. Then dust proof, siyempre meron na siyang fan sa loob. Then suction type seed cleaner with zipper bag for dust collection. May lalagyan siya ng parang bag na hindi magkukuan yung alikabok. Matitipon lang niya sa isang para hindi harmful sa mga nag-sale. So ito may motor na to sir. May motor na siya. Ano yan? Di kuryente siya or Pwedeng hindi kuryente kasi may kuan siya may rollers na. Hindi na kaya ng isang manual na iikot niya. Hindi, ano yun sir? Di gasolina siya, may motor pa Wala siya. kasing nakalagay yung Oo nga. Kung pwede rin kasing maging isaksak na kasi ito, sir. nakalagay dyan, dust proof switch and motor. May motor na siya. Yan naman ang malaki. Yung high capacity sheller po na McCormack sheller. Okay? Malaki na yan. So, McCormack, hindi McCormick. McCormack. McCormack ito. Okay. Yan na. So, ang feature po niya, ang capacity niya po ay 2.5 tons per hour. Okay? So, ito naman, tons na po ang pinag-uusapan natin dito, hindi na po kilograms. Okay? Isang tan is 1,000. 1,000 kilograms. So, Ang tan. almost 1,500, 2,500, ano? Kilos. 2,500 kilos per hour ang kaya po nito. May conveyor na tayo siya yan Yes, okay. So medyo malaki na ito eh. And then powered by 16 HP engine. Okay? Horsepower. So 16 meron siyang shelling drum na merong parang peg Yung tooth. mga Okay. ngipin-ngipin na. Mm. Kung nakikita natin sa treasure baga, kung sa palay, parang ganun din na may mga Umiikot na. Okay. yan pa. The next is yung Bamba Tropical Sheller. Ito naman pong Bamba ay Malaki rin yan. malaki rin po ito. Ang grain damage ko ito po is around 2 to 4% man lang. Okay? So, lagi po natin tatandaan, kahit anong gamitin natin, lagi yun merong grain damage. Ano sir? Pero ito ay mababa ang grain damage ito. Nasa 2 to 4% lang. 2 to 4%. Pero ang shelling recovery niya is around 98%. May 2% rin na Oo, yun din sa grain damage na yun, sir. Okay? And then sa rotor speed niya is 900 to 1,100 RPM. Mabilis po ito. round per minute. So ang capacity niya is 2.7 to 3.6 tons per hour. Okay? And then ang ano po nito ay makina dito ay medyo meron ding diesel or meron din gasoline po. Mas malaki na kasi 11 horsepower at So, 13 horsepower. Grabe na 'yon.
Meron din electric engine, sir, di ba? Oo. Pero ano lang, 7.5 to 10 HP lang kung electric. Pero Pwedeng gamitan ng pwedeng electric. gamitan yan. Pero pag ano na, kung halimbawa 11 HP, ay ano na po yan, engine na po ang kailangan natin dyan na gamitin. Okay? So, next is yung CMAG, sir. Si Mag-DNC, yan, mga The private 60 manufacturer mais na yan, thresher. mais kasi corn din. Thresher na, sir. Ang kwan kasi, ang treasure is terminal yan para sa palay. Mm. Ang sheller talagang sa corn, sa mais. Okay. Pero yan ang pinangalan niya sa kanyang disenyo. May mais naman. May mais naman. Mais thresher. Okay, so yan. Ang grain damage nila po is 1 to 2%. Ang shelling recovery is mataas din, 97%. Ang rotor speed niya is 900 to 1,000 RPM. Maliit din yan. Maliit Capacity din. niya. So ang capacity niya lang is 1.7 to 2 tons per hour. Okay? So ang ano niya po, ano papatakbo sa kanya ay diesel or gasoline engine of 11 HP hanggang 13 horsepower or HP. Design ng CMAG, DNC. Pero kung electric engine naman po ay 7.5 HP lang hanggang 10 na horsepower lang po siya. 10 horsepower lang siya. Okay? At meron din dito itong Marvel Sheller. Ano naman to, sir, Marvel Sheller na to? Malaki din yan. Ay capacity sheller siya. Ang capacity niya is 5 to 6 tons per hour. Malaki na Then ito. sharing recovery is 97%. Ang cylinder speed o ng makina is 700 to 800 round per minute. Combination rasp, bar, and peg tooth cylinder. Then ang kanyang engine drive is 24 horsepower diesel. Diesel. Okay. Yung parang kung ano yan, nasa loob na siya ng building, na parang yung mulinuhan ng palay. Okay, sige. Next, yung ating Green Valley multi-crop. Bakit multi-crop to, sir? Iba-ibang Kasi hindi lang ata to sa hindi corn. hindi lang sa corn, pwede na sa rice. Pwede rin, hindi lang Pwede sa sa corn. Sa sorghum. Yun. Okay. So, ang capacity po nito ay grabe na. 2 to 2.5 tons per hour po ang kaya niya. Ang shelling recovery niya po ay 95%. May damage din po siya na pwede dun sa ating mga kernel. Ano sir? Kernel to. It's around 3 to 5% lang. Kung titingnan natin, Ang medyo mga damage mababa niya, ang gustong sabihin niya is nagka-crack. Crack na, nahati. Nahati, Hindi na siya buo. Okay. Ang purity niya po is around 97%. Peg tooth cylinder din siya. At ang speed niya po ay around 800 RPM. So 16 HP ang gamit niya pong gas engine. Ito naman ay naka-mounted pa sa may gulong at kahit saan pwede siya mas madali siyang i-transport. So parang ang tawag lang sa atin, sir? Yung May pamabang pamabang gulong. gulong. Okay. Trailer. May trailer na po siya. Trailer siya. Then, ito yung mga sikat na ito. Ito, naririnig ko na itong lagi. Yan Yung yan kuliglig. ang pinaka-latest ng kuan natin na hindi pa na-invento ng mga kuan. Pero galing pa rin niya sa Pilmic ang kuan niya, ang design. Pero marami tayong naririnig dito about kuliglig multi-crop kuliglig. sheller, thresher. Thresher diretso na siya, sir, ano? Oo. So, Pwede capacity sa po nito. palay, pwede sa mais. So, ibig sabihin, capacity po nito is 2 to 2.5 tons per hour. Ang shelling recovery niya is 98%. Ang damage niya po is 3%. And then, the purity is 95%. So, the same thing po ang ginagamit niya, peg tooth cylinder. And cylinder speed is around 900 RPM. And then, 16 HP gas engine din po ang ginagamit dyan. Okay? Tapos, meron po tayong BPRE, corn sheller. Yung Pilmic na rin yan. So, capacity niya is 2 to 2.5 tons per hour. Shelling recovery is 99%. Okay? Damage is around less than 2%. Diba? Then, the purity is around 97%. So, the same siya, peg tooth cylinder ang gamit. And then, ang speed niya is around 900 RPM. So, 16 HP rin din po ang gas engine niya. Okay?
Next ay yung P1 Farm Sheller Husker, sir. Ang sasabihin niyan, ilalagay mo yung mais dyan, meron pa siyang balat. Kasama pa yung husk. Kaya sheller husker or dehusker. Okay. So kaya hindi na mahirapan mag-alis. Pagkaanin mo galing sa puno ng mais, may pa yun, husk. Diretso mo na sa sheller. Siya na magtatanggal ng... Okay. Pare-pares din pang ginagamit ito. Ang capacity recovery niya ay mataas din. Parehas din, 99%. And then, 16 HP rin po ang gamit ng gas engine. Okay? Mauras na. And then, may P1 Farm Sheller Husker din po. Parehas lang yan. So, parehas po ang ginagamit lang. Nagkakaiba-iba lang po siya sa damage at sa purity. Pero yung pagdating sa cylinder, yung gamit niya rin po ay peg tooth cylinder. Okay? Dami ng mga inventong. Meron pang turbo corn sheller. So, parehas din po ang capacity, 2 to 2.5 tons per hour. Ang RPM niya po is 900 din, parehas din. At saka gumagamit siya ng 16 HP gas engine. Next ay yung farm service sheller. Ayan, naka-mountain na talaga sa may gulong. So, ibig sabihin, ito ay medyo mababa po ito sa RPM. 700 ang RPM lang po nito. And ang shelling recovery niya is 95% with a capacity of 1 to 2 tons per hectare. Per hour. Okay? So, after that, we go to the corn mechanical dryer. Okay? Marami pa ba ito, sir, mechanical dryer natin? Marami pa rin, pero ipakita lang natin kung anong mga gamit natin. Pero yung mga na-discuss na rin dito, mga basic consideration in corn drying, siyempre, ang pinaka-con doon is dapat i-dry natin ang ating mais hanggang 14% moisture content. At ang butil ay magiging dormant o tulog na. Pwedeng i-imbak ng mas mahabang panahon pag 14%. Yun, ang mga kwan naman dyan is talagang ang tubig na inaalis sa mais ay yon ang moisture content na dapat mawala. Okay. Yan, mga kwan lang mga drying principle from air to transport. I-transport niya ang init, may kailangan may ilisi na mga produce ng air, tapos dadaanan niya ang hangin na yung lumiliyab ng yung furnace, na gustong sabihin yung apoy, then papunta na yan doon sa loob ng dryer, then ang init ay sisingaw papunta sa mais. Okay. Yun ang drying operation na. Okay, huwag na natin yung design na yan. Okay. So, medyo inabot na po tayo ng oras. Maganda yung napag-usapan po natin. Siguro po, iyan na lang po natin to sa susunod natin na episode na lang po. Itong mga discuss natin itong mga facilities na to, kung anong meron available na. Yung drying na lang, drying saka milling. Okay. So, may susunod pa po tayong drying and milling. Okay po, Sir Nax. Maraming salamat po. Okay, babalik pa tayo para doon sa anong ito. So, maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod pong episode ng ating School on the Air on Corn Production. Same time, same station. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Nakasama ko po si Sir Nax, ang ating corn specialist and at the same time agriculturist too ng ATI. So kami po ay nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe, stay home, together we conquer, we heal as one. Diyos mabalos po.